Bali bakbakan, mayat niya. I'm in love with an uptown girl. Kakaloka. Kanta talaga to na. Ilang membro sa isang banda. Tapos kakantahin lang ng dalawang tao. Tapos yung isa hindi pa niya masyadong alam. Oo. Alam ko naman yung mga kanta ng Westlife, pero ito hindi lang ako familiar masyado. Ay, hindi ka family dito. This is one of their best songs during the 90s. It's the Uptown Girl. Like a lot of guys are like singing this during their high school years. Well, my mom knows this song. I bet too. Oo, di ba nakakatawa? Pero medyo mainit ang panahon natin ngayon. Literal. Oo, alam mo yung araw, yung pagsikat niya, parang panlilin lang. Oo nga. Kasi parang mamayang hapon din lang naman, uulan. Well, ganyan naman talaga kapag mainit sa umaga. Expect na natin na medyo mababasa lahat ng tao mamayang alas 9. Huwag naman sana, kasi ako nagpayong naman ako. Huwag ka namang mandamay. Kung gusto mo mabasa, ikaw lang. Hindi. Sa lahat ng tao, sabi niya, gusto niyo bang mabasa?
Hindi, pero ingat-ingat tayo dyan. Kasi let's expect nyo naman talaga na mag-rain. Mag-rain later on. Pero pasalamat na lamang tayo at may pa-sunshine. Kasi sa lahat ng mga naglaba, ilabas nyo na. Hanggang alas 12 lang yan. Sana expectin natin na hanggang alas 4 naman. Sana wag nung dumating yung ulan. Hindi, tataningan ko yan. Yung araw na yan. Hanggang 12 lang yan. Maya na konti. Wala na yan siya. Kukulimlim na. Makukulimlim yan. May nagtaas na naman ng kamay. At least ako hindi ako naka-sleeveless. Shreng! So, aminado ka? O hindi. Maano lang siya. Well, she's fine. Anyway, flex ang brightest smile ngayong Tuesday mga ka-MB dito sa Morning Balitaktakan. Mayat nga ako, bright na bright nga naman talaga ang ating mga ngitit. Inumpisan natin yan ng napaka-bright song na awiting Uptown Girl. Mga ka-MB, kasama niyo muli ngayong araw ng Tuesday, September 9, ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At makakasama niyo rin ngayong Tuesday morning ang nag-iisang Baby girl ng R&G, Miss Angel Arquero. Oo, tama. Naku, lalaking-lalaki yung kanta natin. Diba? Diba? Talagang iba, parang manly-manly talaga. My Uptown Girl! Yung gumagano talaga, yung kantang gano'n. Ano yun? Pag ako pupunta talaga ako ng disco ngayon, gano'n na ako sumayaw. Sumayaw? Masyado lang matanda. Anong year ba yung gano'n? Ha? My year. My year? Kasi ngayon, iba na yung gano'n na yung year ngayon eh. Hindi, pag ganyan lang sila ngayon. Kina Sir Mar kaya? Ano? Anong panahon nila? Anong sayaw dati? Sayaw? Siguro yung gaganyan-ganyan. Ha? Hindi. Ano? Yung gumaganon. Hindi mo yun alam? Ano? Yung ganon, Oo, yung gumaganon. Oo. Yan ang mga step nila dati. Bongga katay! Bongga! Oo. Ganun ba, Sir Ma? Tama. O mas, masyado pang kwan. Bago-bago. Ganun yung sayaw daw nila nun. Tapos may stick. Tapos sa paligid ng apoy. May pera yun. Ay, nako. Pero yung sabi ko nga yung mga pagkalalaki, ibang-iba, lalaking-lalaki talaga. Pero yung pagkalalaki nga sa mata ng lipunan, ano nga ba yung katotohanan sa likod ng machismo? Makismo? Mechanism? Makismo mental. Machismo. Machismo. Makismo o mabeso-beso mo? What's this? Let's learn that dito sa Men's Station. Ang takot. O baka naman si kuya na ayaw magtanong ng direksyon kahit naliligaw na. Nakakatawa minsan, pero sa likod ng mga stereotypes na ito ay isang seryosong konsepto na nakaugat sa ating kultura, ang makismo mentality. Nagmula sa wikang Espanyol, macho, na nangangahulugang lalaki o masculine. Isa itong kaisipang mas pinagtibay sa mga lipunang may patriarkal na tradisyon. Ang ugat ng makismo ay nagmula sa mga unang human societies. Ayon sa evolutionary psychology, ang kalalakihan ang madalas naging hunters at protectors, kaya't inuugnay ang kanilang papel sa pisikal na lakas at proteksyon. Ito ang mga halagang dala ng makismo mentality. Pero may epekto rin nga ba ito sa paghubog ng pagkatao ng mga lalaki? Natutunan ng mga bata ang makismo mula sa kanilang kapaligiran, kung saan inuulit ang ideya na boys don't cry at real men don't show weakness. Dito nagsisimula ang limitasyon. Hindi na sila pinapayagang magpakita ng kahit anumang kahinaan o emosyon. Kapag lumabis, ang makismo mentality ay humantong sa tinatawag na toxic masculinity, kung saan nagbubunga ang sexism, gender inequality at minsan karahasan. Ngayon, lumalawak ang pag-aaral tungkol sa masculinity. Binigyang diin ng psychologists at gender studies experts na hindi kailangang alisin ang lahat ng aspeto ng makismo. Pero kailangan itong baguhin, kahit sa simpleng paraan lang, sa pagtuturo sa mga bata na okay lang umiyak, na hindi kahinaan ang pagpapakita ng damdamin. Iwasan ang pag-judge agad kapag nagpakita ng emosyon
dahil dito maaring magsimula ang pressure. Science says na ang kalalakihan ay may parehong emotional capacity gaya ng kababaihan. At kapag binigyan sila ng espasyo na maging bukas, magiging mas malusog ang kanilang mental health at mas maayos na relasyon. Sa isang lipunan na mas inklusibo at pantay, hindi kailangang patunayan ng lalaki na siya ay macho. Ang kailangan lang, maging tao. Tunay at makatarungan. Dahil napaka-unfair sa mga kalalakihan na tinitignan lamang natin sila as a strong person. Exactly. Na sila lang yung tipo ng tao na dapat sila yung Tapang. matapang, sila yung malakas, sila dapat hindi nagpapakita ng tears. Kahinaan, Oo, yeah. na dapat ang mga lalaki, sila lang dapat talaga yung haligi ng lipunan. Punan. Parang ganun na yung peg. Pero hindi natin alam na behind that masculinity Yeah. is a soft heart and an emotion that learns how to love, that is ready to care for other people. And I thank you. Uy, totoo po yan. Kasi di ba bata pa lang, nasasanay na tayong mga Pilipino na, lalaki ka, iiyak ka. Bakla! Ganon! Oo, natasanay tayo mga ganun. Dapat hindi natin pinapalaki yung anak nating mga lalaki na kailangan yung hindi marunong magpakita ng emosyon. Kasi doon pa lang doon na yung parang magsisimula na mas hindi sila magde-develop, mas Yes. lalong magtatago sila at hindi sila magiging comfortable, and yun na yung magiging cause ng magkakaroon sila ng mental Yan. issue, ganun. Yes. So, dapat kailangan ang mga kalalakihan din ay very open din sa kanilang nararamdaman. Kasi lumaki nga naman talaga tayo sa society na parang dapat ang mga lalaki, pag may problema, sarilinin mo lang yan. Huwag mong sasabihin, huwag mong ipapakita. Dahil kapag pinakita mo yan, that's a weak spot that people will be able to get through and use against you. Ganun yung ginagawa nila. Pero sabi nga ng napanood natin, a safe space for people or a safe space specifically for men to open up is a good way. Hindi totoo po yun. Opo. Diba? Hindi basta-basta kasi mahirap. Sabi nga nila, diba, pag yung may problema nga ang mga babae, parang, at least sila na ilalabas nila. Yung mga lalaki, nahihirapan yung mga yan. Kasi siguro, hindi sila lumaki na nasanay na ilabas yung mga hinaing nila sa buhay, gano'n. Kaya pag yan nagalit talaga, magwawala talaga yan. Napupuno rin pala sila. Pero iba rin talaga magalit, no? Oo, iba magalit ang mga lalaki. lalaki. Nasubukan ko yung nakita sa mga lalaking kakilala ko. Oo, not me Okay, Kasi anong nangyari? may open space. Ganon. No. Kaya dapat intindihin din natin yung mga kaibigan natin or yung kapamilya natin, yung mga kuya, kapatid ng mga lalaki, yung tatay nyo mismo. Mga Dapat, uncles. let's understand where they're coming from once na nagalit din sila. And make sure to be a part of that space, safe space for them to grow and foster. Wow, grow and foster. Pero totoo yun, kung yung lalaki naman, pinapakinggan ka, dapat ganun din ang gawin mo sa kanya. Gender equality tayo dito, hindi dapat laging nananaig ang iisang gender lamang. Yes, because there are a lot of genders. And sometimes the door closes and the windows open. Okay. Yes. Yun yung kasabihan natin. Saan galing yan? Doon, sa back door. Sa back Oo, door? minsan din kasi yung mga iba, no, mga lalaki din minsan, yes din lang kasi nang yes. Kasi since ikaw naman ang malakas, okay. Since ikaw din lang, alright. Sige, ikaw naman na, alam nyo ba that dapat, kailangan ding matutunan ang art of saying no. Dahil nga, hindi lahat ng oo ay tama din. Ikaw magbayad ngayon. Oo. Okay. Diba? Nakalimutan kong wallet ko. Dear, ikaw okay. Kunin mo na yung card. Okay. Magkakilala akong ganyan. Okay. Okay. Ganyan. May ganyan kilala akong ganyan. Meron? Oo. Di ba laging sasabay yan pag uwian? Oo. Pupunta daw ng town. Wala raw pamasahe. Hirap daw siya parang kilala ko yan. Oo. Sino kaya? Oo. Yung wala ngayon. Nakasama natin kahapon. Kahapon? Ay, hindi. Ay, iba? Meron siya ngayon. Sino? Hindi. Sige, let's proceed. Ako ba? Ay, hindi. Wala akong sinabi, Wala akong sinabi. Hindi ko alam.
I say no, No, always. always. Oo. Yeah. Diba? You have money? No. You have pamasahe? No. Okay. Yun na lang kami. Doon na lang kami. Hindi. Pero marami ako nun. Ayun lang. Hindi oo. pa dumarating. Dating. Oo. Anyway, alamin nga natin ang art of saying no dito sa Share Mo To. Kayo rin ba? Minsan parang 24 hours is not enough, no? May pa-project sa teacher, may gala si tropa, may favor sa ate mo. Tapos ikaw, ubos na. Kaloka. Lagi kang game sa lahat, pero kailan ka mag-no para sa sarili mo? Ayon sa Center for Emotional Education, may mga taong hirap mag-no dahil sa malalim na dahilan. Hindi lang ito simpleng ayaw mo makasakit, madalas may pinanggagalingan itong trauma o unmet emotional needs. Fear of rejection, fear of guilt. Minsan kahit hindi mo na kaya, pinipilit mo pa rin kasi natatakot kang ma-reject at nakokonsensya ka. Fear of conflict. Ayaw mo nang may kaaway kaya pinipilit mo manahimik kahit gusto mo nang magsalita at tumanggi. Lack of self-worth. Kapag pakiramdam mo mas mahalaga ang ibang tao kaysa sa'yo, mas madalas mong nasasabi ang yes kahit gusto mo nang mag-no. Ang pag-no, hindi pagiging selfish. Kailangan mo yan, hindi ka robot na hindi ka napapagod. At lalong hindi ka baterya ng lahat. Sabi ni Dr. Vanessa Patrick, ang empowered no ay galing sa purpose. Kapag natutunan mong tumanggi ng may dahilan, mas pinipili mo ang kapayapaan at totoong gusto mo sa buhay. Hindi mo kailangan maging bastos para mag-no. Pwede naman maging babait at marespeto. Ayon sa Center for Emotional Education, hindi mo kailangan mag-explain ng mahaba. No is a boundary, not a betrayal. The more you practice, the more it feels safe to speak up for yourself. At kapag napatunayan mong okay lang mag-no, you begin to feel free. Sa bawat no mo ay yes to your mental health, emotional safety, and inner peace. Hindi selfish ang boundaries. Hindi mo kailangan i-please lahat para mahalin ka. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat kung gaano ka laging nandyan. Kaya next time, ikaw naman, protect your peace and learn to say no with love. Oh, learn to say no because it also helps your mental health. Exactly. Oo, hindi lang puro yes. Pag-walis ka nga. No. Mamaya gamitin naman yung dahilan para sabihin ng mga magulang, ang kama na ginaw. No. No. It's for my mental health. Sabi, wag naman ganun. Okay. Asan yung ipasa mo na yung script mo? No. Sabihin mo, ano? Nasaan yung script mo? Lalabas ka ba? No. Bakit? For my mental health. I'm learning the art of saying no. Hindi lahat, ikaw lang ang tama, Sir Charles. Hindi, oo. Pag ganun na ako minsan. Minsan? Oo, pag sinabihan ka, no. 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 Why? No. Sige. No. No. It's for me. It's for my mental health. Don't me, don't you. Don't you dare, you too. Ganun. Diba? May ganun talaga. May ganun. Pero, syempre, meron din namang dapat alamin natin kung kailan natin sasabihin ang salitang no. Pag sa trabaho yan, at talagang responsibilidad mo naman, do not say no. Unless, alam mo na, unless otherwise. Otherwise. Mga ganun. Sa mga magulang, wag naman. Pero kapag pinagawahan ka na ng mali ng mga magulang mo, that's the time na sabihin mong no. No. Oo. Well, wala naman siguro yung ganyong mali. Pero, kailangan nasa lugar din talaga. Totoo yan. Nasa lugar kung kailangan ka magsasabi ng no, ng yes. Yes. Depende kung nasa labas ka ba ng kwarto. No. Kasi lugar... No. Akala ko ba? No. Depende sa lugar. Hindi, I mean... So, pag nasa park ka, pwede ka mag-no. Yeah, you can. Diba? When someone approach you. Oo. Pahingi ng number mo. Ay, ako hindi. Hindi ako maglulo. Eto po. I-give ko kaagad yan. Diba? Ano Facebook mo? Eto po. Yes, go. Ano password mo? Eto. Basta tayo. Uy, wag. Oo, eme lang. Nako, yan na mga ka-FB. Ang umpisa ng bright na Tuesday natin dito sa Morning Balitaktakan. Dahil mamaya, mas papaliwanagin pa ng Morning Balitaan ang inyong mga umaga dahil sa mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan, ako po, dahil sa mga controversy ngayon na
lumalaganap dahil nga dito sa mga maanumalyang flood control projects dito sa Pilipinas, dapat lang naman talaga na may managot. Tama na yung labas lang tayo ng labas ng kung sino-sino. Dapat may alam na natin kung sino ano na yung mali at ano na yung tama. Kailangan may managot na. Exactly. At hindi lang po yan. Dahil dyan po sa may probinsya ng Mountain Province, tama po ba? Nako po, buwis buhay po nilang tinawid ang tulay, maibenta lang ang kanilang mga paninda. Hindi ba sa kwan yan? Kalapa, Kaya Kalinga. Kaya pa? Kaya pa pala. Oo. Wrong word. Yeah. Wrong location. Location. Hindi ka makakapag-no Pag-no doon. doon. So talagang tinatawid din kasi nga yung hanging bridge yata yun yung hindi pa nasira. nagagawa. Totoo. At hindi lang po yan. Dahil po sa Senado, isinusulong ngayon ang pantay na sweldo sa NCR at sa mga probinsya. Sana! Real? Exactly. Oo. Totoo. Let's see. Let's see kung ma-approve. At syempre sa pagbabalik naman natin, pag-uusapan natin ang mga rebooking fees sa mga airlines sa balitaktakan natin kasi isa din yan ngayon na isinusulong or ipapakiusap ng DOTR sa mga airline companies na dapat daw matanggal ang rebooking fees. Samantala mga ka-MP, ang mga superstitions, pag-aaral naman sa mga superstitions, ano kaya ito? At syempre, ang mga tanong or ang katanungan na makukulit, na hindi makabuluhan pero inilalabas. Hindi naman makapagluyo yung mga taong tinatanong kasi may camera. May camera. Lahat ng yan sa magbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Breezel Ridge Cafe, located at Breezel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw, baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang itong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang
iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Pananalasa ng bagyong kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. September 9, 2025, narito mga balitang nakalap ng RNG News. Nananawagan ang mga progresibong grupo sa Baguio City na panugutin na ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control project. Magbabalita Charles Nicolimo. Sa pag-init pa ng investigasyon ng Senado at Kongreso sa mga manumalyang flood control projects, hindi rin naiwasan ng publiko na madismaya at mag-init ang ulo. Kaya naman kahapon, September 7, isang rally ang inorganisa ng mga progresibong grupo sa Malcolm Square, Baguio City. Ghost projects, substandard projects. Marcos singilin! Duterte panagutin! Marcos singilin! Pagpat ganilo iti Baguio sa laing na nagitinatawan. Dito ipinanawagan nila na dapat panagutin ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan sa mga manumalyang flood control projects. Kasi oras na para singilin ng mga kontraktor, ang mga korap na politiko. Kasi kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo kikilos ngayon, sino ang gagawa? Ang publiko rin ang magpapakita ng katapangan na tayo ay may laban, tayo ay may boses. Pero sa kabila ng mga investigasyon sa Kongreso at Senado, wala raw silang tiwala dito. Magkakaroon ng hearing sa kanila, dapat mayroong independent na komisyon kasi alam natin na may mga sangkot na senador, na mga kongreso dyan, matatakpan lang yung totoong issue. Maliban sa mga manumalyang flood control, marami pa raw dapat aksyonan ang pamahalaan gaya ng nakabinbin na impeachment kay Vice President Sara Duterte. Protesta ngayong araw ay simula pa lang ng series of protests against itong corruption na nangyayari. Recently, even before elections, na isalang yung impeachment kay Vice President Sara dahil sa corruption. Marcos singilin! Servisyo sa tao! Gagawin negosyo! Gagawin negosyo! Servisyo sa tao! Nakiisa rin sa rally si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Dito tinawag niyang highly organized crime ang korupsyon sa mga flood control projects. Yung corruption na nangyayari po na ito po ay syndicated na, highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga contractor lang ang may sala, hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura na proyekto, hindi pa yan. Ang pinaka-sakin dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Anya, problema rin daw kasi ang hindi tamang pagpili ng mga Pilipino sa mga inihahalal na lider. Tahala ko tayo ng pera, nasisira na yung diskarte natin. Pero sinalungat ito ni CBCP President at Obispo ng Diocese of Caloocan na si Cardinal Pablo Virgilio David. Sa social media post ng Kardinal, sinabi nito na masisisi ba ang mga mahihirap na siyang pinakamaraming botante sa bansa. Ayon sa Kardinal,
dapat daw gamitin ang edukasyon, social media at impluensya para ilantad ang patronage politics at matapos na ang korupsyong nagpapanatili sa mga mahihirap na umasa na lang sa ayuda. Dapat din daw itigil na rin ang pagtrato sa mga mahihirap bilang benepisyaryo ng mga ayuda, bagkus pakinggan daw ang kanilang mga hinaing para ayusin ang iba't ibang problemang kinaharap ng bayan. Nirespeto naman ni Magalong ang naging payag ng kardinal. Tumanggi namang humarap ang alkalde sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, September 8, at aantayin na lang nito ang imbitasyon ng Kongreso sa pag-iimbestiga sa mga manumalyang flood control projects. Wala rin itong balita sa nilulutong Independent Commission ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-iimbestiga sa mga nasabing proyekto. Charles Nicolimon, RNG News. Ilang magsasaka sa Nueva Vizcaya ang pahirapang itinatawid sa rumaragasang ilog ang kanilang mga produkto, maibenta lamang ang mga ito. Magbabalita Vanessa Bugto. Sa videong kuha ng isang residente sa Latbang Pinayag sa Nueva Vizcaya noong Biyernes, September 5, buwis buhay na itinatawid ng ilang magsasaka ang kanilang mga ani sa rumaragasang tubig sa ilog. Gamit lamang ang isang kable na nagsisilbi nilang hawakan. Pakay nila maitawid ang kanilang produkto at maibenta ang mga ito. Sa kabila ng rumaragasang tubig, dagdag hamon pa sa kanila ang pagbitbit sa kanilang mga produkto sa kanilang balikat. Ito rin ang hamon noon ng mga estudyanteng tumatawid sa kable noong Hulyo, makapasok lang sa paaralan. Matagal na nilang panawagan sa pamahalang bayan ng Cayapa ang pagkakaroon sana ng tulay para maibsan ang hirap nilang dinadanas. Bagamat mayroon ng proposal para sa pagtatayo ng hanging bridge na mayroong habang 160 meters at nagkakahalaga ng 3.9 million pesos, pero hindi pa raw ito na isa sa katuparan. Pero ginagawa po ng mga taga-rito yung mga kainan na mapagawa po yun. Umaasa naman ang mga residente na agad na itong masimulan para magamit ng mga residente, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Vanessa Bugtong, RNG News. Isinusulong ngayon sa Senado ni Senator Raffy Tulfo ang pantay na minimum wage sa NCR at sa mga probinsya. Narito ang report. Mag-iisang buwan pa lamang bilang isang pump boy sa isang gasolinahan ang 29 anyos na si Fernando. Kaya naman malaking hamon sa kanya na pagkasyahin ang 10,000 pisong sahod niya kada buwan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Umupahan din kami dito, tipid talaga. Nahihirapan pero kailangan talaga tipid-tipid. Isa lamang si Fernando sa milyon-milyong mga empleyado na pilit na pinagkakasya ang kanilang mga sahod, maitawid lang ang kanilang pang-araw-araw. Kaya naman noong September 5, isinusulong ng Senate Committee on Labor and Employment Vice Chairperson Senator Raffy Tulfo na gawing pantay ang minimum wage sa NCR at mga probinsya. Kaya kung tutusin, yung presyo naman ng gasolina sa NCR, pareho din naman presyo ng gasolina pagdating sa probinsya. So isa yan dapat pag-aralan natin, Madam Chair. Marami rin po nakarating sa aking reklamo, mga kababayan natin from different provinces na sinasabing bakit pag kami mababa, pag sa NCR, sa Luzon, mataas, kung tutusin yung mga bilihin, halos pare-pareho lang. Sa kasalukuyan, nasa 695 pesos ang daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR na kabilang sa non-agriculture sector. Malaki ang diferensya nito sa ibang probinsya gaya ng lungsod ng Baguio na may 470 pesos na sweldo kada araw at sa Caraga na 415 pesos kada araw na swelduhan. Dapat ipantay talaga yan. Kasi kawawa naman yung mga kami na minimum lang dapat, tapos mas mataas sa iba. Parehas din lang naman. Kung ang grupong Kilusang Mayuuno ang tatanungin, malaking ginhawa raw ito sa milyon-milyong manggagawang Pilipino at napapanahon na raw na gawing 1,200 pesos ang minimum wage para magkaroon ng desenteng pamumuhay ang mga Pilipino. Matagal na naming panawagan to, dapat ang pagbibigay ng sahod ay national minimum wage, national yung pagbibigay. Hindi yung regional. Saan ba nagagaling yung minimum wage? Ano ba yung batayan? Ang lagi nilang batayan ay yung kung magkano yung hiring rate. Diba? Kung magkano yung hiring rate, yun yung batayan nila. Na dapat ang batayan sana ng pagbibigay ng sahod
no? Ang batayan ng pagbibigay sahod ay yung inflasyon, yung tumataas na inflasyon. Dagdag pa ng grupo, hindi raw totoo na malulugi ang mga employer kapag ipinatupad ito. Mas pa lalakas ang purchasing power ng mga manggagawa at mamamayan. Iikot, ano? Iikot yung magiging active yung ekonomiya natin, ano, kung may ganun. At sisipagin ang mga manggagawa, magiging productive sila. Sisipagin ang mga manggagawa at mamamayan sa pagtatrabaho. Bagamat malaking tulong ito sa mga empleyado, malaking hamon naman daw ito sa mga employer. Honestly, I don't agree. I won't agree. Because sa NCR, of course, the population definitely, compared to the province, especially Baguio City, our population is really quite small, no? And so our market is also smaller. Kung tutusin mo, maraming pera sana Maraming pera sana itong gobyerno natin. Pero saan ba kasi napupunta? Sa ngayon, pag-aaralan pa ito ng Department of Labor and Employment at magsasagawa ng masusing konsultasyon sa mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa ilalim ng NWPC. Angel Arquero, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Lumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa Healthy Habits, go na go. Para sa Healthy Pilipinas. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme.
kang morning balitaktakan. Bayat niya. Ang arte. Okay naman nun. Pero ang puti ko dyan In fairness. No, actually, black is your color as well, Diba? I told you, every color is my color. No, I don't believe so. You only have 3 colors left in your account. Please reload immediately. Diba blue? Tapos pink. Tapos black. Black. Meron yung ibang shade ng red kapag White. White? Easy. Oo ba? Yeah, kasi meron kang pinost dati, yung mukha kang white lady. Nung pumunta ka lang Zambales ba yun? Uy, no, hindi pa ako pumunta. La Union lang. Ay, Yung nag-mirror shot ba yeah, ako? hindi yung mirror shot, dun sa may trees. Oo. Yeah, white In fairness, I saw you in white. You look beautiful in white. Sabi nga ng kanta ni Brian McAdams. McAdams? So sa McAdams? Sino? Basta si Brian yun eh. You look beautiful in white. Yung ganon. Kanino kanta yun? Brian yun, no? Si Shawn Mendes. No, it's not! No! Hindi po. Oh, yes. You look beautiful in white. Ayun, Westlife. Oo, basta tignan na lang nila yun. Pero masarap ngayon mag-travel din, no? Because I tried traveling. Pero, you know, the bulsa is going to be really butas. Once you travel. Medyo masakit. Lalo na pag medyo malayo-layo at you need to like ride the airplane. Tapos, nagkaroon pa ng anomalya. Kaya minsan, nare-rebook. At nagiging problema ng kadalasan ng mga nagpa-reschedule niyan, yung rebooking fee. Ngayon nga, mga ka-MB, itong sa DOTR, nais nilang makausap ang mga airline companies para matanggal or at least man lang mabawasan ang rebooking fees. Naku, alamin nga natin ang tanong dito sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ang question, dapat bang tanggalin ang rebooking fee sa mga airline companies? Oo. Ako personally, may tinanong ako, matalino to. Nabasa ko nung sinabi niya, wag daw dapat. Kasi parang responsibility siya ng passenger. Kasi syempre, ang nagkaroon naman ng rescheduling is not the airline. It's the passenger. So nagkaroon siya ng mga reasons niya for not getting into that flight. Kaya ang nangyari, parang, I need to reschedule it. So you have to pay the rebooking fee. Pero if it's the airline na siya yung may kasalanan, na medyo delayed or nagkaroon ng problem. So sabi nila ay kailangan nating mapalitan yung flight. Then dapat walang rebooking fee. Kasi kasalanan yun ng airline. Pero ako personally, I would love the rebooking fee. Parang akala mo naman madalas mag-flight, no? Mag-fly, magkaroon na out kung makapagbigay ng makapagbigay ng opinion, parang feeling mo naman, ano to, weekly? Parang, nalipad. Next week, I'm going to Europe. Gaganon ka? Pero feeling ko dapat matanggal or at least mabawasan. Huwag na lang sigurong matanggal. Mabawasan na lang para hindi naman hassle din dun sa airline company. Kasi, syempre, pag nagpabook yung mga yan sila o may seat, napuno yung buong airplane. Tapos biglang may isa na wala. So, instead na yung isang seat na yun, napunta pa dun sa talagang nangangailangan din na wala na. Dahil nga. Dahil lamang sa may na-rebook. So, kailangan yung upuan na yun, mabayaran pa rin. Pero, according to the person I talked to yesterday, nag-o-open naman ng seat ang mga airlines. So, para saan yung rebooking fee? Diba? Kasi kung pupunuin din, diba kung pupunuin din lang naman nila yun kasi mag-o-open sila ng seat na available ulit, bakit may rebooking fee pa? Para saan pa? Naman na. Fill in na yun. Oo nga, no. Tapos meron daw yung minsan overbooking pa yung iba. Tapos may rebooking fee. Well, yung mga airline siguro. Alam mo, hindi ko naman to problema kasi sabi ko nga hindi naman ako madalas na mag-book ng flight.
mag-book mag-read ng book, oo. Pero Ikaw ba? Ako, hindi pa naman na-try, pero siguro, depende. Kung ikaw naman, ikaw yung may kasalanan na sa passenger, responsibilidad mo talaga na magbayad. Kahit ano naman gawin mo talaga, magbabayad at magbabayad ka kasi yun naman yung rules talaga na dapat mong sundin. Ng airline. Meron kasi silang rules and regulations. Meron silang mga requirements, mga ganyan. So, meron silang mga laws and bylaws. Bylaws? Hindi. Meron silang mga dapat sundin. Pag hindi mo nagampanan, syempre dapat mo lang na mamulta ka. Multahin ka. Kasi bago ka naman mag-book nandun naman So just in case of rebooking, you will be paying this amount for a rebooking fee kinumber lot. Sasabihin naman, mag-agree ka naman. Ngayon, ba't ka magreklamo? Kaya nga. Well, sana na lang. Pero para naman sana mabawasan yung din. bigat. Oo, kasi say for example, pupunta ka ng isang lugar tapos yung isang way mo 4,598.75 cents. Tapos the same amount you'll be paying for a rebooking one. Diba? Parang nadoble. Doble talaga. So, imbis na to and fro mo na yon, wala na. Totoo. Buti na lang. Buti na lang tayo, bas-bas lang. Oo, jeep lang, tricycle lang, kurong-kurong lang. Pero, malay natin. Pero, diba, dapat umaasa din tayo na problema din tayo sa rebooking fees. Very, very soon. Yan ang problema natin. Kaya mga ka-MB, ano nga ba ang opinion nyo patungkol dito sa katanungang ito? I-komento lamang po yan sa ating official Facebook page, Regional News Group Orange Luzon, dito po sa live natin, or hindi naman kaya sa ating Facebook page, Morning Balitaktakan. And while you're at it, don't forget to follow and subscribe, and of course, share na rin ang iba pa natin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, Instagram, X, and YouTube. At yung mga nasa social media po, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga telebisyon dahil nasa Channel 10 lang po kami kapag kayo ay naka-Mountain View Satellite. At kapag hindi nyo naman po nahahanap ang aming channel, i-rescan nyo lang po ang inyong mga DJ boxes at hanapin ang Regional News Group Luzon channel. Yes, RNG Luzon. Makikita nyo yan sa inyong mga telebisyon. Mga ka-MB, ngayon, uso din ngayon ang mga exams. Oo, ang daming kabi-kabilaan na exams. Nainggit nga ako. Sabi ko, maghahanap nga rin ako pag-e-exam. Sabi mo nga Anong exam mo? Online exam. Kasi may mga bar exams. Oo. Lalo na yung law. Oo. Hanggang yan? 14. Salubong na sa 14. Tapos yung katapusan, meron pang ibang mga mag-exam din sa may bandang katapusan ng Setyembre. Naku, napakadami yan. Pero marami daw mga superstition yung ginagawa ng mga estudyante upang makapasa sa kanilang mga exams. Alamin nga natin yan dito sa Back na Fact. Swerte o sablay, mga pamahiin sa pag-aaral na secret weapon ni Bestie. May exam ka? Final defense? O kahit simpleng quiz lang? Admit it, minsan kahit ayaw mong maniwala, kumakapit ka rin sa pamahiin. Let's go! Here are the top pamahiin sa pag-aaral na baka ginagawa mo na and you didn't even know. Pamahiin number 1, reviewer sa unan. I do this personally. Sleep now, absorb later. They say if you sleep on your reviewer, baka pumasok sa utak mo subconsciously. Scientific ba? But hey, at least nag-review ka pa rin, diba? One is belief in subconscious. Learning the idea is, habang tulog ka, baka ma-absorb ng utak mo yung energy o information from the paper through your subconsciousness. No solid science behind this, but it makes people feel prepared. Pamahiin number 2, laurel leaves sa notebook. Laurel, not just for adobo, it's said to bring victory and academic success. Huwag kainin ha, itape mo lang sa notes. Bakit nga ba laurel leaf? Symbol of victory and honor. Ang laurel ay matagal ng simbolo ng tagumpay as in since ancient Greece pa. Noon, ginagamit ang laurel crown para sa mga champion, philosophers, at leaders. Kaya naman, pinaniniwala ang kapag may down ng laurel ka, lalo na sa exams, matadala nito ang vibes ng panalo. Pamahiin number 3. Barya sa sapatos. Pampaswerte raw pag may pera sa sapatos habang nag-e-exam. So, literal na may baon ka sa paa. Ito pa ang ilan sa mga pamahiin ng iba. Una, bawal daw maligo bago mag-exam. Ipatasa sa matalino ang gagamiting lapis. Magsuot ng red underwear. Bago pumasok sa exam room, right foot ang unang itapak.
Ang mga pamahiin sa pag-aaral ay nagsimula sa pinagsamang paniniwala ng ating mga ninuno, panahong kolonyal at mga kwento ng matatanda. Katutubong paniniwala. Naniniwala noon na may mga espiritu at swerte sa paligid, kaya pati pag-aaral ay sinamahan ng ritual para sa swerte. Panahon ng Espanyol. Naging stressful ang edukasyon noon kaya nagkaroon ng mga pampalakas ng loob na ritual tulad ng huwag maliligo bago exam o reviewer sa una. Sabi-sabi at karanasan. Kumalat ito sa mga estudyante bilang gabay at baka sakaling makatulong. Ngayon, ginagawa pa rin ito minsan for fun, minsan for comfort. Walang mawawala kung susubukan, hindi ba? At ngayong nabanggit na ang ilan sa mga pamahiin, itanong ko nga sa iyo kung ginagawa mo rin ba ang mga ito? Whether naniniwala ka man o hindi, walang masama sa konting paswerte. Pero syempre, ang pinaka-powerful na charm, tamang aral, sapat na pahinga, at tiwala sa sarili. Madami pala, no? Ba't hindi ko to ginawa? Kaya pala, hindi din ako medyo talinuhan noon. Just lang. Hindi. Talino Ay, ako noon, nag-aaral Hindi ko rin alam, actually. Yaman ako. Yaman ako sa knowledge. Knowledge, sa talent. Sa wisdom, sa wit. Sa books. humor. Kasi nga may encyclopedia ako noon. From A to Z. Na encyclopedia. Yung isang libro, dalawang letter. A, B, C, D, E, F. Meron ako nun talaga. Hindi ko alam to. Oo. And I love reading when I was young. Yeah. Ha? Ay, hindi. Nagbasa, pero itong mga superstitions. Hindi ko Hindi ko yan ginagawa kasi naniniwala talaga ako dati sa stock knowledge. Ba? Tamad kasi ako mag-review. Ay, nasubukan ko yan mag-rely sa stock knowledge. Na-stuck ako sa room. Totoo. Hindi kaya dapat review talaga, malalang review. Kasi nga, visual kasi akong tao. So, pag nag-aaral ako, kailangan nakikita ko talaga yung pinag-aaralan ko. So, once na nakita ko siya, I draw a pattern in my mind regarding dun sa na natutunan ko. Tapos, kailangan dapat nagsusulat talaga ako. Yeah. Kasi, every time na nagsusulat ka, naaalala mo kung saan siya nakalagay. Exactly. So, very visual. Kaya minsan, hindi na ako nagre-review. Pag exam na, nakita ko to, sinulat ko to sa eto yung sagot. Ganun. Tapos yun, napaperfect ko. Hindi ko napaperfect ko naman yung mga Aray, kasi sumasakit yung balakang ko sa'yo. Pero totoo yun. Ako ang ginagawa ko kahit sinasabi nilang matrabaho. Kapag mag-exam na, iba pa yung binabasa. Mag-exam na. Dapat, iba pa yung binabasa ko. Sinusulat ko din. Ganun dapat ako. Yeah. Basa, sulat, I basa, do sulat. that too. Even with my friends, when we have like this group study. Yeah. Because back in the States kasi, we have group studies. Wow, so states. we actually... What states? Ha? What states? State number 1. Aray ko. Understatement. Ganon, oo. Hindi, pero maganda yan kasi lalo na yung mga mag-exam nga talaga ngayon. Kailangan yung mga, wala naman mawawala kapag gagawin mo. Lalo na yung mga mahilig pumunta sa mga simbahan. Di ba, bago mag-exam dyan sa Manaoag. Napunta lahat ng mga estudyante dyan. Tapos pag hindi nakapasa, sisisihin nyo yung Manaoag Church. Ang gigigil din ako. Minsan may mga ganun eh. Pinasok ko na lahat ng mga simbahan. Kasalanan to ng Panginoon. Sasabihin nilang ganun. Hindi ka lang nag-aral. Inasa mo na lang lahat sa pagpapatasa yung pencil mo. Diyan sa kakilala mong matalino. Inasa mo na lang sa barya, sa saks mo. Oo, sabi ko, ginagawa ko lang lahat ng pamahiin at saka pagod na ako mag-review, hayaan mo na. Tapos hindi ka nakapasa. Isisisi mo sa mga pinuntahan mong simbahan. Diba? Gigigil ako. Kalma lang. Easy. Ano yan? Sasabihin mo? Hindi, wala. Nasabi mo na eh. Ang dami mo nang nasabi. Oo. Pero at least, kung hindi naman talaga gumana, kunin yung reviewer nyo, igus-gus nyo sa ulo. Or hindi naman kayo magpagawa kayo ng Doraemon. Aray ko. Oo, para maglabas siya ng kanyang mahiwagang. Ganon. Uy, kaboses niya dun si Kwan. Si SpongeBob. Sabi niya. Diba? Tunog. Sabi niya doon si SpongeBob. Sabi niya. Sabi ko nga, si Doraemon, di ba, meron siya nung mahiwagang sandwich, yung pandesal ba yun, yung loaf bread.
Paano? Itatapal niya yan sa notebook. Ah. Tapos lilipat yung sinulat mo sa notebook dun sa tinapay. Tapos kakainin mo yun, lahat maaalala mo. Paano niya ilabas? Ha? Paano niya ilabas? May wagang! Tapos may bulsa kasi siya. Di ba? Mahiwagang tinapay! Sabi niya. Ayaw po. Nobita! Sabi niya, yung ganon. Oo, masaya yun. Sana nga magkaroon ng totoong Doraemon, no? Bakit hindi? Malay natin. Alam mo ba kung anong hayop si Doraemon? Cat. Anong cat? Cat? Kailan naging cat? Cat. Pusa. Cat. 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 Sorry, Bridges. Cat. No. Cat dapat yung pusa. Kiting. Kiting. Muning. Really? Paano mo yung natutulan? Kasi diba may ano siya dito? May whiskers. May whiskers yung cat. I'm from Bridges. I'm from Scotland. Charot. Ewan ko sa'yo. Minsan talaga, gusto din talaga kitang saktan. May wagang palakol! Aray ko! Di ba, masaya yun. Lagi ko talaga pinapanood. May ganun na nga si Nobita. Bubo pa rin si Nobita. Nangkilig-kilig. Hindi pa rin nakakapasa. Tatataga pa rin siya. Hindi totoo. Siya pa rin yung, alam mo yung nasa kanya lahat ng resources. Eng-eng. Pati nung kinasal siya. Ngayon, kinasal siya. Kay Shizuka. No, I don't. Pero yung kinasal kay Shizuka, yun yung naging matandang bata. Kasi nga, yung totoong nandun sa mundo ng matatandang sila Shizuka, nag-back out. Bumalik naman siya sa paggawa. Kasi nga, di ba meron silang time machine? Panoorin mo kasi Stand By Me. Maganda yan. Part 1 and Part 2. Okay, I will. Stand by me. Stand by me. Hindi talaga ako nanonood ng anime kahit minsan. Real? Kaya hindi mo kilala yung mahiwagang. Hindi mo talaga alam yun. Sabi ko. Si SpongeBob. Anyway, mga ka-MB, mga katanungan makukulit na naman. Alamin natin dito sa What You Think. Here we go! Chismis, chismis, chismis. Ano nga ba ang pipiliin ng ating mga ka-MB dito sa Tarlac City? Kwentong barbero ba? O kwento ng kapitbahay mo? Tara, alamin natin. Ano pong pipiliin nyo? Kwentong barbero o kwentong kapitbahay nyo? For me po, kwentong kapitbahay po. Ako po, kwentong barbero. Kwentong barbero. Ano pong mas pipiliin nyo? Kwentong barbero o kwento ng kapitbahay nyo? Kwento ng kapitbahay namin. Another day, another slay. Period! Ano po yung mas pipiliin nyo? Kwentong barbero o kwento ng kapitbahay nyo? Kwento ng kapitbahay. Kayo? Kwento ng kapitbahay namin. Bakit po? Oh my God. Alam mo, yun gusto ko pong malaman yung kwento niya kesa sa kapitbahay namin. Parang sa barbero po kasi, syempre parang yung anong tawag dito? Yung gusto ko nga pong malaman yung story, gano'n po. Tapos, marami pa po, ba't di ko ma-explain? Kaya po. Ako po siguro dahil siguro pag kapitbahay mo, parang, di ba po, pag minsan yung mga kapitbahay mo, parang nagiging family mo na din po. Family is love. Aba? Dahil nagiging close po kayo. Siguro po mahirap minsan yung pagkatiwalaan sila sa mga stories na sinasabi na. Pero siguro for me po, as a friendly, mas mabilis po akong maniwala sa mga kapitbahay. Kayo po. Ako po, kasi po, kung bakit ko pinili yung kwentong barbero, kasi po yung halos po kasi ng mga kwentong kapitbahay is chismis, minsan story making lang, story maker po sila. Once po na yung kwentong barbero po siya, kasi po galing pa po yun sa kanununuan. Punitin ang sedula! Pinagpasapasaan. At saka yung kwento po na yun, meron pong evidence. At saka nagagawa din po nila, nangyayari po sa totoong buhay nila. Kaya po ganun. Okay, thank you po. Thank you po. Bakit? Kasi legit ang chismis. Paano niyo po nasabing legit? Kasi
Sige po. Thank you so much. Bakit po? O yung kwentong barbero, kwentong ano lang yun, barbero. Pero po... Bobo na lang yun. O, meron din. Pero yung kwento ng kapitbahay namin, totoo yun. Yun. Bakit naman nasabing totoo? Siyempre, alam mo na yung mga marites. Marites yun. Kayo ba dyan sa studio? Anong pipiliin nyo? Kwentong barbero o kwento ng kapitbahay nyo? Ikaw, ano mas pipiliin mo? Ako mas pipiliin ko pa rin talaga yung kwento ng kapitbahay. Bakit? May katotohanan eh. Oo, diba? meron. Masayang makinig sa kwento ng kapitbahay. Oo, pero mas masaya ang kwento ni Raymond. Diba? Kasi nga si Raymond ang inyong best friend na kapitbahay. So, alam niya hanggang Pag-hosting nga natin yan minsan. Ayaw call? Oo, alam niya lahat-lahat. Oo, ganun talaga, mas masaya yun. Oo. Yung mapakinggan mo yung kwento ng mga kapitbahay mo. Kasi yung mga chismis, nung mga kinaiinisan mong kapitbahay, alam nila. Aray ko. Oo, kaya ang ginagawa mo, nangungulekta ka ngayon ng alas. Para kapag sinugod ka ng kapitbahay na, hoy, nabalitaan ko, ganito ka daw, gano'n. Tatahimik sila. Totoo. Ako din, kapitbahay, kasi total hindi rin naman ako pumupuntang barbero. Uy, alam mo, itry mo. Bakit? Oo. Alam Hello nga pala kay Sir Jex, ha? Oo. Ano po. Pero ako kapitbahay, iba talaga ang ano ng kapitbahay. Sabi ko nga, masaya. Hindi niyo ba napansin yung aurahan niya, aurahang marites? Oy! Pag gamitin mo lang siya ng blouse. Oy, nagpa-blouse ako. Oo, blouse na may flower, tapos ginileppers lang. Oy, nagagano. Tapos punta ka dun sa likod. Sa, Harap ng tindahan. Harap ng tindahan. Tapos Tapos nakaganyan ka, mag-clip oh. ka lang. Gawin mo nga yun. Ay, alam ko na. Ano? Sa Friday, magsuot tayo ng marites na outfit. Wala akong pang ganun. Ayan, abangan niyo po kami Wala. sa darating na Friday. Oo, ang drama po natin. Tapos magkuha ka ng rollers. Wala akong roller. Yung rollers na yung pang curler. Oo. Ayan, abangan niyo po kami ni Miss Angelica sa darating na Biyernes dahil kami ay magmumukhang Marites. Ayan, happy. I'm so excited. Ay, mother, padala ng duster. Wala akong duster. Nasa baba lahat. Meron pa, may shorts na maong. Yung 3/4 na maong. Tapos naka-croc sila. Tapos t-shirt na pink na maluwang. Tapos guluhin mo lang yung buhok mo. Tapos tumayo kang oh yes. So weird. Ay, wala. Oo, ayan. Sige, gawin natin yan sa Friday. The Marites Day. No. Uy, tigil-tigilan mo ko. Asahan po natin si Miss Angelica sa kanyang outfitan. Nakakaloka. Wala na So talagang excited. choice ang babaeng ito. Wala talaga. Wala Kailangan na. natin magganon. Outfitan day natin ng Friday. Nakakaloka. Yun talaga ang iisipin ko hanggang Tuesday ng alas 12. Yes, exactly. Kailangan natin pag-isipan talaga yan. May Dahil naniniwala tayo sa kasabihan, kapag inisip mo, may isip ipaglaban mo. Uy, nakakaloka. Wala akong duster. Silk lang ang meron sa akin na dress. Uy, masyado namang na-art itong call na to. High-end, oo. Yayamaning Marites. Diba? Hindi na siya Marites. Karen. Siya, mga ka-MV, napaka-bright nga naman talaga ng ating Tuesday. Kaya choose to always smile because the brightness of your smile might be the sunshine of other people. Exactly. Kaya po. Because we believe. And what? Thank you. Bilis naman. Wala pang pero... Ganun ka ako kabilis. Anyway, maraming salamat muli sa Pongtao Dashcom Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan lang inyong mga sasakyan. And also sa Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outer office, and customized furniture, field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly, at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. At Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. At serve the Tower with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Convert. We also would like to thank Paces Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. And
2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. And of course, Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal, Bayan, Buclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari nyo rin po silang makontakt sa 0906-0584-232. And again, we would like to thank pala. Nako, ano lang kasi to? It's long been gone. It's gone long been. It's long It's been been a while. Hindi kasi last time birthday niya. Nung Saturday. Super late na. Happy birthday kay Madam Charmaine Odell. Say to you, belated happy birthday. Belated happy birthday. Belated happy birthday. Okay. At syempre, happy birthday naman sa isa sa pinakagwapong host ng Ganda Mo Pangasinan. Kay Rodniel Soriano, happy birthday to you. Day to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes! At ang aking napaka-poging kaibigan na hanggang ngayon di pa kami nag-meet in person talaga. Happy birthday din sa'yo, Ken Heng. May you all have a wonderful and beautiful birthdays to come ahead of you. At sa lahat ng nagbo-birthday pa ngayong araw, maligayang kaarawan sa ating lahat dyan. In Ilocano, naragsak ka pa nagkasangay. Naragsak ka pa nagkasangay kada kayo amin in Pangasinan? Ay, yan. Hindi ko alam. Really? Mas Pangasinan, happy birthday! Happy birthday! Walang letter T. Happy birthday! Oo. Sa amin. Basta sa amin, naragsak ka pa nagkasangay mo. Pangasinan, happy birthday! Hulok to. Kung alam nyo nga po kung ano ang Pangasinan ng happy birthday, paki-comment down below. Para po alam ni Miss Angge, ang mula Lilimaan, Manawag, Pangasinan. Nakakagigil, di ko alam. Anyway mga kayabi, maraming salamat sa mga sumama na naman sa atin ngayong araw ng Tuesday, September 9. Muli ako si Miss Bea. At ako na naman ang nag-iisang Shabebe Girl ng RNG, Miss Angel Arcade. Ito pa rin ang masaya, makulit at very informative na Morning Balitaktakan. Mayak niya. Mayak. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.